Bakit pagdating sa usaping confidential and intelligence funds, si Sara Duterte agad ang unang pinag-iisipan ng masama? Hindi nyo ba alam na pang-apat lang si Sara sa may pinakamalalaking confidential funds mula 2022? Ayon sa Commission on Audit, ang pinakamalaking may hawak ng confidential funds ay si Bongbong Marcos. Ito ay nasa 4.5 billion noong 2022, 4.5 billion noong 2023, 4.5 billion noong 2024, at isa pang 4.5 billion noong 2025. Sinundan nito ni Benhur Abalos na alip oras ni Bongbong Marcos na ang confidential funds ay 1.18 billion noong 2022, 1.01 billion noong 2024, at 906 million noong 2025. Sinundan ito ng National Defense na nasa 1.8 billion noong 2025 at sinundan ito ni Boyeng Remula na alip oras din ni Bongbong Marcos na ang confidential funds ay nasa 302 milyon noong 2022, 638 milyon noong 2023, 579 na milyon noong 2024 at 579 na milyon noong 2025. Si Sara Duterte ay may confidential funds na 125 milyon lamang noong 2022, 375 milyon noong 2023, 0 noong 2024 at 0 noong 2025. Ayon sa Commission on Audit, ang administrasyon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ang may pinakamalaking confidential funds mula 2023. Ang confidential funds ay pondo na hindi basta-bastang pinapaalam sa publiko sapagkat ito ay para sa mga sensitibong operasyon na may kinalaman sa seguridad ng ating bansa. Kaya naman lahat ng mga detalye sa pondong ito ay itinatago sa publiko. Isa sa mga paraan kung paano nila itinatago ang mga impormasyon na ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga tinatawag na code names. Ang paggamit ng mga codenames na ito ay mahahalin tulad sa paggamit ng codename sa military. Kapag sinabi ng military na codename Alpha or codename Bravo or codename Delta or codename Charlie, hindi natin malalaman actually kung ano ang nakapaloob na ibig sabihin nito dahil ito ay naglalaman ng mga confidential informations na ang mga otoridad lang ang dapat nakakaalam at sila lang ang makaka-decode. So kapag kayo ay nakarinig ng codename Piatos at sinabi na ito ay nanggaling sa isang confidential or intelligence file, ang totoo niyan ay ipinagbabawal ng batas na ipakalat ang impormasyon na ito, at lalong bawal na usisain o baklatin ito sa publiko, dahil ginamit lamang ang katagang ito upang magsilbing code ng isang mahalagang impormasyon na may kinalaman sa ating pambansang seguridad. Ang sino mang makikialam o mag-uusisa sa impormasyong ito congressman ka man o senador pero hindi mo naman trabaho ang mga intelligence activities na ito ay may pananagutan ka sa batas. Kaya nga ito tinawag na confidential fund dahil confidential o sekreto ito ng ating bansa. Ang Commission on Audit ay naglabas na ng tinatawag na unmodified opinion kaugnay sa confidential funds ni Sara Duterte. Sa isang liham na ipinadala kay Sara Duterte, ang Commission on Audit ay nagsabi na, it has audited the financial statements of her office, including financial performance, revenues and expenses, cash flows, how the fund was spent, statements of changes in net assets, equity, as well as a statement of comparison of budget and actual amounts. At wala itong nakitang katiwalian sa mga dokumento. Ang tinatawag na unmodified opinion or unqualified opinion ng Commission on Audit ay ang pinakamataas na audit rating na nagsasabing ang agency's financial statements are presented fairly, in all material respects, at sumusunod sa lahat ng applicable accounting standards. Dito ay pinapatunayan na transparent lahat ng financial reporting and reliable records na nagsisilbing patunay na mayroong clean bill of health from government auditors. Ang unmodified opinion ng Commission on Audit ay nagsisilbing assurance sa publiko na ang ahensyang ito na sumuri sa paggastos ng confidential funds ni Sara Duterte ay sumusunod sa aspeto ng accountability, financial fairness, compliance, best rating, misstatement management at distinction. Kaya katakataka kung bakit siya ang iniuugnay sa katiwalian na Commission on Audit na nga ang nagsabi na sumusunod sa tamang proseso ang nasabing paggasta ng pondo ng Vice Presidente.